hapon. So ngayon mga kaisla, kasi yung mabagat, kumalma. Good morning. Malalim na dyan mga kaisla. Mga kaisla, magandang araw po sa inyo ulit mga kaisla. So ngayon po ay nandito tayo ngayon sa main road. Nakita nyo mga kaisla yung RKY na yan, yung gasoline na yan. Tapos ang gagawin natin mga kaisla, tayo po ay papasok dito papuntang White Beach po sa Station 3. So try natin mga kaisla na pumunta doon sa dulo ng Station 3 kung saan tayo marating po. So ito po yung dinadaanan mga kaisla, papunta po tong White Beach. So yung sino man po hindi nakakalam yung mga turista natin o sino man dyan po, ay dito lang po yan sa main road na mayroong marker doon na may gasolinahan po. So dito po siya papasok dito. Malapit lang po siya sa Mandalas pa. So ito po yung road na papuntang White Beach po. So ito po ay lalakarin natin. Mga 8 minutes po to paglalakad mga kaisla. So ngayon po ay mayroon siyang mga hotel din na idaanan natin. Para ipakita ko sa inyo mga isla kung sakali ba pumunta kayo dito sa isla ng Boracay. Tapos kung gusto niyo po mga apartment na pwede mag long stay. So dito po siya ng side na marami mga apartment na pinaparentahan po per monthly. So mayroon din siya na per day. Overnight, meron din walk-in, pwede rin kayo mag-walk-in po. So ditong side na to,
medyo mura din siya. So dito po siya mga isla, Angol. Angol to yung tawag na sitio. Dito po kasi mga isla, lahat po dito yung mayari, taga rito. So ito po yung pader na to sa Mandalas pa. Ito po yung apartment, mayroon dito. Marami yan dito mga isla. Pinaparintahan ng may owner na hotel at may owner na apartment. Per monthly, pwede po kayo ng per night, pwede po kayo ng walk-in para magtanong po. Ito po kasi abandon na ito mga isla. Oh. Abandon yan. So ito po mga isla, yung dinadaanan ko. Talagang matagal na to yung dinadaanan namin na bata pa kami. So dito po yung malapit talaga sa station 3 na maglaglakad po sa dulo. Ito po. Ito. Yan. Yan. Dito po yan sa Angol. Yan. Maganda din yung mga kaislaw. Yan. Kung gusto niyo mag-stay ng long stay na per month yung binabayaran nyo, yan pwede po. Ay, maganda mga kaislaw. Pahingahan, no? Dito po kasi mga isla, parang walang tao. Yun nga, ito yung mga hotel. Kasi apartment yung iba. Tapos yung mayroon nagre-renta dito, gabi lang sila dito makatulog. Pag once na ng tag-araw, gagala sila. Makauwi lang sila kung pahinga na. Ito ang mga kaslaw, mga Arica Apartments. Yan, ito po yung Arica Apartment. So malapit lang po siya sa main road mga kasla. Tapos ito, Eskinita to. So hindi na po kayo magpagod na maglakad pa kung saan na lalakarin papunta ng White Beach. Pero pag mula nandito mga kasla, papuntang White Beach, malapit lang siya. Lalakarin lang. Mga kasla. Wala po kasing tao ay baka mamaya mayroon pa mga aso mga kasla. Maganda sana magtanong tayo kaso may mga aso mga kaisla. Takot ako sa aso. Okay lang sana tao. Pag aso takot tayo dyan. Yung tao pwede natin kausapin mga kaisla. Ay mga kaisla, oh. Ganda oh. Mayroon din ang kalagay na inquire inside. So walang tao. Close. Ay maganda yung mga kaisla. Yan. Dami pang halaman. Ito kasi mga kaisla, parang bundok yung sa kabila. Kaya medyo malamig siya dito. Ano? So dito po yan sa kilid lang mga kaisla sa road. So ayun po, papunta tayo. Didiretso yung lakarin natin. Ay ni, gusto ni? Kaibigan natin, kasama natin Dragon Boat to. Gusto ni? Ayos lang.
Dito po kasi mga isla, mayroon tayong mga kaibigan din na taga rito, lokal. So, matagal na rin kami hindi nakakita. So, yan mga kaisla, tuloy natin. Dito po yung apartment. Yung isang apartment din na maganda din. Ito po mga kaisla. Yan, maganda yan mga kaisla. Maganda yan. Ito. So, halos mga puti yung mga kaisla, nagre-renta dyan. Apartment din yan. So, ito mga kaisla, pag andito ka, pag andito ka na, nakaste, tapos lakarin mo dyan yung dagat, malapit na. 3 minutes lang yung walking. So, andyan na yan sa, sa ilalim na yan, dagat na yan dyan. Yan mga kaisla. Malapit na yan kayo dito mga kaisla. So ito rin, pinaparenta nito. Ay mga kaisla. Contact nyo mga kaisla. Yan, kung gusto nyo dito magstay po. Tapos mayroon din dito. Hotel din yan. Mga kaisla, kilala namin ito mayari din. So, yung Dante's Hideaway po ay dalawa yon. Dito po yung isa. Yan. So, yung isa pong hotel niyan, dun banda sa Tuluban, malapit din sa main road. Doon. Yung hotel niya mga kaisla, parang 5-star din yung kwarto. Lahat po yan, may kitchen na, refrigerator, aircon. Yun, mura yung mga kaisla. Good for 4. Abot lang siya ng 3,500. Tapos depende po kung ilang tao. So yung hotel na yung Dante's Hideaway, so malapit na to, yung dagat. Pero yung isa doon sa main road, medyo malayo-layo lang mga kaisla. So mayroon naman e-trek na service po. Pero maganda yung hotel nun. Yun nga lang kasi malayo sa dagat, sa main road lang siya. So depende po sa inyo kung pwede nyo siya makontak. Dante's Hideaways. So ito naman kaisla. Dagat na to. Ito naman kaisla. Dagat to. Dito mga kaisla, halos puti dito na nirahan na long stay. Ito mga kaisla. Yun. Dito na po yan sa sa Angol. Station 3 po. Ano guys lao? Dito po kasi mga guys, tahimik ng lugar to. So makikita mo lang yung taga rito lang yung lokal. Hindi na katulad ng Dimol, iba-iba yung tao doon.
Ay mga Islam, maganda din dito mga hotel to. Maliliit lang siya ng mga hotel, pero maganda na rin. Maganda din. Mga Islam, ganda din. So yun, ito mga isla. Itong hotel na to, dulo lang po tayo nito. So mayroon pang sabila, yung Acacia po, yung pangalan ng hotel. So daan natin mga isla, tapos papunta tayong White Beach mamaya. Dito mga kaisla, talagang tahimik talaga to, yung area. Kasi itong hotel na to mga kaisla, yung exit ang entrance niya doon sa main road, sa kabila po. Doon sa main road mismo, malapit sa Tagban. Pag exit nyo, tapos entrance, doon siya. Pero pag gustong pumunta ng White Beach, pwede ka rin makadaan dito. Ito yung mga turista nila. Yung mga guest. Ito po ay yung pangalan ng hotel. Yohuana. Malaking hotel po ito. Ayan po. Yohuana. Ayan po. So, dito tayo makaisla. Ito po ay ang tao lang dito ay bisita ng Hawana. So, dulo na yung makaisla. Oh. Andun naman sa dulo, Acacia na. Kaya makaisla yung dagat, super linis. Super linis yung dagat. So ngayon mga kaisla, kasi yung abagat, kumalma po. So by next week, babalik naman yun. So yun mga kaisla. Ang layo yung lakarin natin mga kaisla. Pero try natin kung saan tayo aabot mga kaisla. Tara mga kaisla.
Dito po banda mga kaisla. So marami pong mga mga bangka na ginagamit sa pangdagat po, sa pangingisda. So lahat ng mga ari nito, taga rito mismo yan, lokal po. Mga kaisla, ganda yung view dyan. Marami din yung mga artista na promote niyan. Mga sikat na mga artista mga kaisla. At mga ibang vlogger din na nagpo-promote dyan. Ang ganda maglakad mga kaisla. Kaya nga kung gusto mong maglakad, ikaw lang talaga mag-isa dito mga kaisla. Nal, dawe. Dawe. Ay, ang kasama natin mga kaisla ng nagat. Problema. Ako, hindi na ng mga nanagat. Si Jonah din lang. Walang dawe. Dito kasi mga kaisla, ang daming bangka. Oh. Ayaw mga kaisla. Mga kasama natin ng isda. Kaso sila tuloy-tuloy. Ay ako ay nagtigil muna. Okay mga kaisla. Ay! Pasi may dawi ka wa? So dito ako mga kaisla. Lahat po ng fisher folks dito ay kilala ko rin. Kasi sila po ay araw-araw din ng isda. Tayo po ay pahinga muna sa pangisda. Pero yung bangka natin doon sa Cagban Port po. Ako na lang naging inihintay po para makasakay doon. So yung mga kaisla kasi hirap din. Hirap din po kasi mangisda mga kaisla. Halimbawa na makakuha ka ng 1 kilo. Tapos 4 na oras mo yung palutang-lutang doon sa laot na para makahuli. So minsan po kasi pag hina yung dawihan ng isda, wala talaga kaming huli. Kasi yun nga dito kasi banda, open sea to mga kaisla eh. So yung pangisda namin doon sa dulo na yan, doon, dulo. Kung kami po ay mamimit ng halimbawa ng isdang bato, dito lang sa ikot ng isla, maraming isdang bato. Yun nga mga kaisla, kasi hindi rin namin basta mabinta, kasi pangulam lang talaga. Kung ikaw po ay mangingisda talaga, so kailangan tutok ka doon. So dito sa isla ng Boracay mga kaisla, daming isda, yun lang, seasonal po. Yun po, mangisda din siya. Oh. So dito po na area mga kaisla. Marami dito na mga puti lagi naliligo. Tapos gusto nila yung mainit. Ngayon po ay mainit na panahon mga kaisla.
Good morning. Dito kasi tahimik yung lugar mga kaisla. Yeah. So walang lokal. Puti lang ang liligo dito mga kaisla. Dito pa kasi mga kaisla, medyo marami dito yung ceiling boat. Kasi taga rito rin yung mayari ng ceiling boat. Yung iba kasi yung ceiling boat doon umuwi sa sa mainland po. So walang daanan mga kaisla. Akyat pa kayo. Walang daanan no. Akyat pa tayo. Do you want to eat the Karang araw po, nandito tayong galing. Uy, ang galing. Mga batang lokal. Hello. Parang kami rin dati mga kaisla. Naglalaro. Kasi dati kasi mga kaisla, hindi pa magano'ng sikat yung Boracay. Kami po ay naglalaro. Pero maraming mga puti. Halos ito mga turista. Puti.
Walang lokal na nagbabakasyon halos. Halos talagang puti. Tapos maglaro ka sa dagat. Nagpaglaro din sa amin dati. So dito na po tayo sa mga kaisla, malapit sa station ng mga bangka ng Station 3 na dinadaanan ng mga halanapin dati. So ngayon po ay ano lang, nakadaking dito ay lahat po ito, nakadaking ay mga scuba diving. Mayroong grupo mga kaisla, Korean. Korean mga kaisla. Actually mga kaisla, ang season po talaga ng Korean po ay mula ng June, July, August, September. Yun yung season ng Korean. So yun nga lang, ay mga Korean natin, madalang na pupunta dito. So lumilipat na po kasi yung mga tour guide nila. Kalat-kalat na po sa Cebu, Bohol, Palawan. So ando na po yung ibang guide. So marami pa rin yung nag-guide dito, yung taga Korea rin po. Kasi po ay ibang mga Korean natin, dito talaga ninirahan yung ibang Korean na mga tour guide. Tapos yung ginagawa nila mga kaisla, pag mayroon silang mga turista, ginaguide nila paikot. Minsan dinadala nila sa mainland po para ma-enjoy nila yung mga turista ng Korean. Kasi yun nga mga kaisla, yung dati kasi ng buhay ng isla ng Boracay, yung Korean po talaga. Yun yung pinaka number one, yung maraming turista dati.
Kahit bumagyo, season yun nila. Super tahimik ng dagat. Pag ganito kasi mga kaisla, pag super tahimik ng dagat, ganun din ng super init. Kasi wala masyadong hangin. So mga kaisla, nandito naman po tayo sa Astoria. Sa tapat mismo ng Astoria mga kaisla. Sinalit, may stay magpunta sila tayo. Bakit babayad sila? Kasi alam, stay makitagan.
Morning. Kit lang dahil wala ko yun. Tatlo. Ako. Sino? Sino? Dahil lapag ko. Picture lang ba? Wala tao. Kaya naman natin yan. So mga isla, dito pa tayo sa tapat ng Bihap. Yan po. Ayan po kasi mga kaisla. Medyo mahina yung naliligo. Yung ay tanghali na po. Mga 11:30. So malapit na mag 12 o'clock. So yun yung gusto ng mga foreigner natin mga kaisla. Tayo po ay Pinoy. Hindi naman lahat po. Ay gusto natin na makilimlim na yung araw. So yung sa mga puti, ako talagang babad sila sa sa init. Tapos akalain mo nagbabasa pa sa init. Nakahiga, nakapagbabasa pa rin. So iba yung balat nila mga kaisla. Ano kaya mayroon sila mayroon sila kaysa sa atin? Na yung balat nila ay lumalaban sa init. Yung atin naman, hindi kaya. Siguro makapal yung ano nila mga kaisla. Balat. So mga kaisla, dito naman tayo sa malapit na ng La Carmila po. So dito na pong area mga kaisla. Marami na ditong tao. Mga turista nating lokal po.
Kuya, malaki ba braso ko? Hindi naman. So, nandito naman tayo mga isla sa tapat ng Hinay Farm. So, dito po ay nakarelax yung turista natin. So, kahapon, abot dito yung high tide. So, ngayon po yung high tide mga isla, delay na. Medyo bumawas na yung high tide ngayon.
So mga isla, nandito naman tayo sa Regency. Yun ang Regency po. Nakaka-relax yung mga turista natin mga isda. Kasi yun nga, wala lang ulan. Wala na pong ulan ito. Kalit naman na init.
Solo? Ay, kuya, pwedeng isa pa na ano? Dito sa harap. Dito kaming dalawa. Hindi. Dito kami. Tapos na yun. Gili tayo dun. Medyo mainit naman guys la. So yung mga turista po natin mga guys la, kasi po ay lunch time na. So kumakain na. So mamayang hapon bumalik yan mga guys la. High tide pa rin mga guys la. Yung delay yung high tide. Buti lamang guys la, wala na bagat. Tapos yung tapos yung amihan po kasi dun sa kabila, habagat dito. So habagat hindi na malakas. Tahimik. So mga turista natin naglalakad na si Babaw.
Kaisla. So nandito na po tayo sa tapat mismo ng Uptown. So makatabi lang yung mga kaisla yung D-Mall sa Uptown. Ngayon po ay konti lang naliligo ngayon. Yun nga, alas 12 na mga kaisla. Yung iba kumakain na. Oh. So yun mga kaisla. Dito na po tayo sa D-Mall. Kasi yung Epic tapos yung Uptown makatabi lang mga kaisla. Tingnan mga kaisla, kalmado. Oh. Walang kalon-alon. Yun. Walang kalon-alon. Dito mga kaisla, ang tubig at D-Mall malapit na. Dito po kasi medyo malayo nung nakarang araw. So ngayon po ay lumapit. Tapos buti nga ay walang alon na malakas. Ito po kasi mga kaisla sa D-Mall. Marami itong restaurant na pagpilian po. Kaya yung turista natin nagla-lunch na. Kaya walang gaanong naliligo dito. Ang kanina na maglakad mga kaisla. Tahimik. Nakarang araw, hindi tayo makapaglakad dito.
Yung tubig po mga kaisla, warm. Sakto lang. Ganda maligo. So, di ba mga kaisla, nakaiba yung station 3 at saka sa station 2. Dito po yan sa Dimol mga kaisla. Aabot yung niyog. Sa station 3, malayo. Dito po kasi mga kaisla, nilagyan ng sako para hindi maubos yung buhangin dito. Para yung buhangin po hindi makukuha ng alon. Kasi malaking tulong rin po na mayroong sako. Dito po tayo daan mga kaisla kasi malalim nandun. Saka marami rin mga niyog pa kasi nakaharang, medyo malalim na. So dito tayo daan sa ibabaw po. Activate mo yung dive mo. Yung dive ko dito. Yan mga kaisla, malapit na po tayo sa station 1. Ito mga kaisla, Starbucks. Marami kumakain na, nagkakape.
ano mo na, i-promotion. Ano maganda? I-promotion mo gani. Wala lyric. Oh my God. Ito makas sa aking libi. Mayroon dito po kayo, dito kasi lamang sandcastle po. Sabihin mo, hindi na kami kakain dyan. Sabihin mo dyan. Kasi dito na kami kakain. So yun mga kaisla. So nandito na po tayo sa season 1. Akin na yung isa. So mga kaisla, kahapon po kasi hindi tayo dumaan dito. At saka nagdiretso po kasi po ay malalim dito. So i-try natin mga kaisla lakarin sa tubig.
Dito po mga kaisla. Itong yung part na Station 1. Marami pong bato. Kasi po, dyan sa kabila, bundok yan na mataas. Kaya malapit lang sa White Beach yung ano, yung mga bato dito. Malaking tulong dito sa mga buhangin. Kasi nga, buhangin hindi halos kinukuha. So talagang babangga lang siya sa mga bato. Hindi po ito tinambak mga kaisla, normal to na bato. Kaya pag malaking alon, talagang hindi basta-basta makuha yung buhangin dito. Kasi yun nga, ay maraming mga bato. Dito lang babangga yung alon. Dito ba guys, lamig. Malamig yung ditong area kasi po ay may mga puno. Ang daming niyog, puno, malaki. Sa unahan mga kaisla, marami rin turista naglalakad sa tubig. Yung mga kaisla, yung sihol niya. Abot na yung sihol. Diba?
Seoul na restaurant na. Kung wala to mga isla, ito po ay wasak na siguro. Kaya ay malaking tulong din. Oh. Malaking tulong din yung seawall na ano, na mga bato-bato. Ganda pisto ni Rapi ah. Dito sa mga isla, kung may hamok ka, kahit saan ka magtali ng hamok, makatulog ka na. Dito mga isla, oh. Yan, hagdan na, seawall din. Seawall din siya. Oh. Hotel na. Kung wala to ito mga kaisla, kung buhangin lang, talagang nakuha na hanggang papunta doon karsada. Kasi kabila na yan, karsada na po. Pero, yan. Puti nga mga kaisla, wala nga bagat. Pag malakas yung hangin na bagat, talagang splash dito yung tubig. Para hindi masakit sa paa ng mga turista natin. Ito po kasi mga kaisla ang nasa sa ito. Marami ang turista dito lang kumakape, nag-breakfast, kumakain. Andyan po. Dito lang po siya mga kaisla sa malapit di mall.
Hey, teacher. Kaya polo talaga. Dito mga kaisla. Ditong seawall na to. Itong seawall na to, nakatulong din. Ano? So dito tayo mga daan mga kaisla. Medyo malalim na dyan. So mga kaisla, nandito na po tayo sa tapat mismo ng grotto. So tayo pa ay hindi makapunta doon kasi nga ay malalim. So mga kaisla, dito po yung kinuha niyong buhangin mga kaisla. Ay, bato-bato na. Malalim na dyan mga kaisla. Like, what did you send me? Daming kayak dito. Ay,
ano siguro, dahil 5 pa na yung light, iwan na lang natin yung gamit.